Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Statistics and Probability. At ang topic natin ngayon ay Descriptive Statistics. Okay, let us start. So, the last time, nung naunang chapter na tinalakay sa atin, tinuro sa atin kung paano mag-describe ng data. So, ang unang method ay by graphs at yung pangalawa ay by computation. So, yun yung chapter ngayon na pag-aaralan natin. Paano dinidescribe ang data through computation. Okay? So, para sa ating umpisa ng lecture, ang una ay measures of ungroup data. Ano ba ang measures of ungroup data o ang group data? Okay? So, para masabi mo ang group data, okay, yung mga raw observation na nag-gather mo, kapag ito ay hindi mo pa inilagay into any category o into any class interval, ang tawag mo dun sa data na yun ay ang group data. Okay? So, parang ito. Okay? 5, 7, 8, 10, 12. Example to na ang group data kasi yung mga number na ito, hindi mo pa inilalagay into any category. So, kapag nilagay mo na yan in any category, ang tawag mo na doon group data. Okay? So, kaya siya tinawag na ang group data kasi hindi mo pa ginugroup yung bawat data ng mga dataset na yan into any category. Okay? So, pwede din maging itsura ng data mo, hindi, kasi dito pag tinignan mo, diba naka-ascending order siya. So, parang naka-arrange ang tingin mo. Okay? Ang sinasabi niya dito na not been arranged, ibig sabihin hindi mo inilagay, okay, itong mga data na to into any category o into any class intervals. Okay? So, kapag ganun, ibig sabihin ang group data yon. It doesn't mean na porkit ito naka-arrange into ascending order, group data na kagad siya. Hindi ganon. Ibig sabihin, dapat itong mga number na ito na ilagay mo into any category, ang tawag mo na doon group data. Unless na sila ay hindi mo nilagay doon sa any category na yun o mga class interval na yun, okay, ang tawag mo pa rin sa kanya ay ang group data. Okay? So, una, sa mga measurement na dapat natin pag-aralan ay measures o central tendency. So, kapag sa mga problem, okay, may mga tinatanong na calculate the measures of central tendency, ibig sabihin may tatlong variable kang dapat kumpitin doon. Ang una na doon ay mean, median, mode. Okay, so yung tatlo na yun. Okay, kapag sinabi niya na calculate the measure of central tendency, ibig sabihin tatlong variable ang pinakukumpit niya doon: mean, mode, at saka median. Okay, so ang una natin pag-aaralan sa computation natin ng measure of central tendency ay mean. So ang mean, parang nagko-compute ka lang ng average ng pinaka-dataset. Okay, ang tawag sa kanya, isa pang word na tawag sa mean ay arithmetic average. Okay, ang symbol ng mean ay ito, yan, yung may guhit sa taas na x, yan, yan ang mean. Okay, so ito yan, ayan yung pinaka-formula niya. So the mean is equal to the summation ng sum of all the datasets over n. Okay, parang itong x na ito, yan nun, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. So, pag kinomin total niyan, okay, yun yung pinaka-summation ng x mo. Yung n mo naman, yun yung total ng dami ng datasets mo. Okay, so kung tulad nito, ilan to? 5. So, yun ang n mo. Okay, so, gamitin natin yung example na yan sa pag-compute ng mean. So, sa example number 1, determine the mean of the given dataset, 5, 7, 8, 10, and 12. Okay? So, para ma-compute natin, we use the formula bar x is equal to the summation of x over n. Okay? So, ito, yan yung mga data points mo. Okay? So, yung bawat isa na yan, okay, you get the sum. So, parang i-add mo lang siya 5 plus 7 plus 8 plus 10 plus 12. Tapos, i-divide mo siya dun sa total number ng dataset. So, dahil 5 sila, so kaya naka-divided yan by 5. Okay? So, pag kinomin total sum nito sa ibabaw, that will give you 42, and then you divided by 5, you will get bar x is equal to 8.2.
4. Okay? Okay? So, kinakalculate natin ng mean, okay, para maintindihan mo, para makita mo yung pinaka sentro ng pinaka data, okay, nung pinaka data set na ibinigay sa'yo. Okay? Yun yung rason kung ba't mo kinocompute yung mean. Okay? Okay, ngayon naman ay talakayin natin ang median. Okay, sabi niya, ang definition nito, the middle observation after arranging data in ascending order. So, para mas maintindihan mo, ibig sabihin ng median, yung pinakagitna ng data. Okay, so para makita mo yung pinakagitna ng data, kailangan i-arrange mo yung pinakadata niya kapag kalat-kalat yung datang na-gather mo into ascending order. Kunyari, sabihin natin, itong example natin, determine the median of the given data set 5, 7, 8, 10, 12. Okay? So, kailangan naka-arrange yan from ascending order. Kasi kapag hindi mo in-arrange yung pinaka-data mo into ascending order, hindi mo makikita yung pinaka-median niya. Kunyari, sabihin natin ang example ng data, hindi ganyan. Nakalagay sa kanya 8, okay? Tapos 12, okay? Tapos 5, tapos 7, okay, and then 10. O, yan. So, kapag ganyan, hindi mo makikita yung pinaka-gitna ng pinaka-data niya. So, in order for you na ma-identify yung pinaka-median ng ang group data mo, kailangan i-arrange mo yung data na yan into ascending order. Okay? Okay? So, dahil dito, sa given data sa atin, naka-arrange na yan into ascending order, mas madali mong makita yung pinaka-median niya, yung pinaka-gitna. Since, add yung bilang ng total data sets, mas madali siyang makita yung pinaka-gitna ng data. So, ilang data points yan? 5. O, di ibig sabihin makikita mo kagad yung nasa pinakagitna niya ay si 8. O kaya, yung mismong median natin, ang value ay 8. Okay? Ibig sabihin, pag kaya mo kinukuha ang median, ibig sabihin, 50% ng data mo ay above, okay, dun sa value ng 8. And then, 50% din ng data mo ay below dun sa 8 na value na yan. O, yun ang ibig sabihin ng median, kaya mo siya kinocompute. Paano naman kapag kunwari yung data mo, even yung pinaka-total number ng data points niya, okay, katulad nito, 4. So, mahirap makita yung pinakagitna niya. Okay, so, sa number 2, determine the median of the given data set, 2, 4, 6, 8. Okay, so ibig sabihin 4 yung pinaka-given data. So, ang gagawin mo, you get itong dalawang number na ito, okay, and then you divide it by 2. Parang you get the average. Okay, so kaya 4 plus 6 and then you divide it by 2, you will get the value which is 5. So, ibig sabihin ng pinaka-median ng 2, 4, 6, 8 ay 5. Okay? So, sumunod ay si mode. Ang ibig sabihin naman ng modes sa ang group data, ito yung parang most frequently occurring value. Ibig sabihin nito yung paulit-ulit na makikita mong data, okay, dun sa pinaka data set na ibinigay sa'yo. Okay, so katulad nito, 2. Okay, 3, 3, 4, 5, 3, 6. So, makikita mo, ang paulit-ulit na number dyan ay si 3. Okay, so, ibig sabihin dahil siya yung paulit-ulit na data, pag pinakalculate dito sa pinaka-given data set na ito yung pinaka-mode mo, ibig sabihin ng mode mo ay 3 kasi yun yung paulit-ulit na data doon sa pinaka-data set. Paano, kunyari, sir, kung 3 din yung 2, ibig sabihin dalawang mode mo, isang 2, isang 3, kapag sila yung total numbers nila ay equal. Pero usually sa isang dataset, okay, isang number lang yung pinakamarami talaga. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang measures of dispersion. Okay?
Kapag sa mga problem, pinapakompute sa iyo measures of dispersion, ibig sabihin ang mga variable na pinakukompute sa iyo ay si range, si variance, at saka si standard deviation. Okay? Ibig sabihin dito sa measure of dispersion na ito, kinakalculate mo kung gaano magkakalayo yung bawat data. Okay? Dun sa pinaka data sets mo. Okay? So, ang una natin pag-aaralan ay si range, okay? Para daw masabi mo na makuha mo yung pinaka-range ng isang dataset. Ito daw ay difference from the maximum to the minimum values ng pinaka-dataset mo. Okay, so ito yun. Ayan. So, ibig sabihin, maximum data, okay, minus the minimum data dun sa pinaka-dataset mo para makuha mo yung range. So, let's have an example. So, determine the range of the given dataset 5, 7, 8, 10, 12. Ito din yung example natin kanina. So, kukumpitin lang natin yung range. So, yung pinaka-highest, okay, data natin o the maximum data natin sa pinaka-dataset ay si 12. Tapos, ang lowest naman natin si 5. So, substitute mo yan dito sa pinaka-equation na ito. Kaya naging ganito siya. Okay? So, 12 minus 5. So, the range is equal to 7. Ang ibig sabihin, yung nakuha mong data na yan, ang layo daw ng pinaka-smallest data mo dun sa pinaka-highest data mo ay 7. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya pag tinignan mo, 5 plus 7, that will give you 12. Okay? Okay, ngayon naman ay talakayin natin yung pangalawang part ng measures of dispersion. Isang variable na kinocompute natin doon ay yung variance. Okay, kaya natin kinocompute ang variance para makita natin kung gaano ka-spread out, okay, yung mga data natin, okay, doon sa pinaka-mean natin. Okay, so ito din na nagsasabi, okay, kung yung mga data ba na nag-gather mo ay kapaki-pakinabang. Okay, so kunyari nung kinumpute mo yung mean mo, ay yan yung pinaka-data na yun, kailangan mas malapit lang yung mga data mo doon sa pinaka-average mean na na-compute mo. So habang lumalayo siya ng lumalayo, okay, mas less na kapaki-pakinabang yung data na yun. Okay, so yun yung ibig sabihin ng variance kung ba't mo siya kinocompute. Tinitingnan mo kung gaano kalayo nag-i-spread out yung pinaka-data mo from the average mean. Okay, at ang symbol ng variance ay S squared. Okay, yan. So, ang pinaka-formula ng variance ay S squared is equal to the summation ng quantity ng x minus the bar x, which is the mean. Okay, and then naka-squared over ng n minus 1. So, itong n minus 1 na to ginagamit natin kapag small population lang, pero kapag malaking population na, naka-n na siya. Okay, so yan ngayon yung susundan nating formula para ma-solve natin yung pinaka-variance sa mga ungrouped data, kasi iba din yung formula ng variance kapag group data na pinag-uusapan. Okay? So, let's have the same example, pero ibang variable naman ang hahanapin natin. Determine the variance of the given data set. Okay? 5, 7, 8, 10, and 12. Okay? So, ang una natin gagawin, gawa ka muna ng table. Okay? Tapos, ang una natin kukumpitin ay si bar x, kasi kailangan natin mabuo itong pinaka-formula na to. Yan, no? Okay? X minus nung bar x quantity squared. Okay? So, para makompute natin yung pinaka mean nito, nagawa na natin nandun sa unang part kanina. Bar x is equal to summation ng x, okay, over n, o summation ng mga data points. So, you get the summation nito. Ito yan, 5 plus 7 plus 8 plus 10 plus 12 over ng total number ng datasets mo, which is 5 sila, di ba? So, kaya over 5. So, 42 divide mo ng 5, that will give you 8.4. Okay? So, ang gagawin mo, gawa ka ng data para mas madaling ma-solve. Okay? So, una, dun sa table mo, sa unang column, ilagay mo yung x. Okay? Tapos, tsaka mo ilagay yung mga data points. Okay? Which is 5, 7, 8,
10, and 12. Okay? Tapos dun sa sumunod na column naman, dun mo ilagay yung value ng average mean mo. Okay? Na na-compute, which is 8.4. So, ito yan. Okay? So, 8.4, 8.4 hanggang dun sa pinaka dulo ng data points mo. Now, ang bubuin natin, okay, ito ay walang squared. Okay, yan. I-correct natin yan. Yan. So, yan ang yung sumunod na column natin. Ang gagawin natin, yung x natin, ima-minus natin dun sa bar x. Okay? Kasi yun yung nasa formula, di ba, bago niya in-squared. So, ito, i-minus mo dyan sa 5, yung 5 niyan, i-minus mo dyan sa mean mo, which is 8.4. Kaya 5 minus ng 8.4, that will give you 3.4. So, ganun din dito. 7 minus ng 8.4, that will give you negative 1.4. And then, 8 minus ng 8.4, that will give you negative 0.4. And then, 10 minus ng 8.4, that will give you 1.6. And then, 12 minus ng 8.4, that will give you 3.6. Now, susunod na, para mabuo na natin itong pinaka-formula na yan, okay? So, ito na. X minus ng bara x, tsaka natin i-squared na. So, yung nakuha nating value dito, okay yan. Yung nakuha nating value na yan. Teka, baguhin lang natin yung color. So, itong nakuha natin value na yan, i-squared mo lang. So, negative 3.4 kapag in-squared mo yan, okay? O kaya, ibig sabihin ng squared, dalawang beses mo i-multiply yung pinaka-data na yun. Negative 3.4 times 3, negative 3.4, that will give you positive 11.56. Okay? So, ganun din ito. Negative 1.4, i-squared mo yung pinaka-data na yan. Okay? Ang lalabas naman sa iyo ay 1.96. So, negative 0.4 squared, that will give you 0.16. And then, 1.6 squared, that will give you 2.56. And then, 3.6 squared, that will give you 12.96. Now, para makuha natin itong pinaka-formula, okay? So, teka lang i-clear ko lang sandali. So, para makuha natin itong pinaka-formula na to, diba naka-summation yan? Summation daw yan nitong x minus bar x quantity squared. So, ibig sabihin, itong buong data na to, pag-addin mo lahat sila. Ayan. So, pag pinag-add mo lahat yung buong data na yan, 11.56 plus 1.96 plus 0.16 plus 2.56, okay, over ng plus 12.96, that will give you 29.2 pag tinotal mo siya. So, ibig sabihin dito sa formula, okay, yung summation ng x minus bar x quantity squared ay equal sa 29.2. Oh, yan. Okay? Yan. So, ito yan. Tapos, diba, n minus 1 yung formula. Ilan ang n natin? Diba? 5 sila. 5 yung data points mo. So, kaya 5, okay, minus 1. Oh. So, that will give you 4. Okay? Kaya 29.2 divide mo by 4, ang lalabas sa sagot sa iyo ay s squared is equal to 7.3. Okay? So, ibig sabihin, yung data mo, okay, para masabi mo makapakinabang siya, okay, hindi dapat lumayo yung mga data mo from that mean from 8.4 to 7.3. Okay? Or, ang ibig sabihin, parang ang increment, okay, at pag-decrease ng data mo ay nasa 7.3 from 8.4. So, parang 8.4 plus 7.3, okay, yun yung susunod na data dapat niya. Tapos, from sumunod na data na yun, i-add mo ulit ng 7.3, yun. Parang ganun siya naglalaro. Ganun magi-spread out yung data mo dun sa positive part niya. Kapag dun naman sa mas mababang part niya, parang yung 8.4 i-minus mo ng 7.3, ganun naman yung pinaka-lowest data niya. Okay? Para makita mo na hindi lumalayo yung pinaka data points mo dun sa pinaka-main niya. Okay? Ngayon naman, italakayin natin yung last part ng measure of dispersion, which is the standard deviation. Okay? Parehas lang din to ng variance mo.
Okay, pinaliit lang yung data. So, yung pinaliit na data mo, ang tawag mo din standard deviation. Okay, dito, kaya natin kinukuha yung pinaka standard deviation ng pinaka data para mas makita mo kung gaano ka-clustered tightly yung mga data, okay, sa pinaka average mean mo. Kapag kinukumpit mo yung variance mo, tinitingnan mo naman kung gaano, okay, ka-scattered yung pinaka-data mo from the average mean mo. Okay, yun yung difference between the two. Okay? Kaya, dito, pag tinignan mo yung ibig sabihin ng low standard deviation, yan yung binabanggit natin kapag gusto mong makita kung gaano ka-tight, okay, yung pinaka-data mo from the average mean. Kapag gusto mo naman gaano ka-scattered, okay, yung data mo, okay, from the average mean, si variance naman yun. At ang tawag natin doon ay yung high standard deviation. Okay? So, ang pinaka-formula ng standard deviation, ang symbol niya ICS, and then, that is equal to the square root ng variance mo, which is S squared. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo kung paano gamitin yung pinaka-formula na yan. So, determine the standard deviation of the given set 5, 7, 8, 10, 12. So, na-complete na natin yung variance nito kanina lang at ang value na na-complete natin dun ay which is S squared is equal to 7.3. Okay? So, in order for us na makita mo yung pinaka-standard deviation nito, kuhanin mo lang yung square root ng 7.3 na yun. Okay? Kaya ito yun. So, that is 2.7. So, ibig sabihin yung na-complete mong data na yan, okay? Diyan maglalaro yung mga data points mo para mas makita mong mas applicable at kapanipaniwala yung data na yun. So, the data typically vary from 2.7 units from the mean. Okay? So, sabihin natin, para mas madali mong makita yung susunod na data niya. Kunyari, 8, okay? And then 2.7 to. So, 8 plus 2.7, that will give you 10.7. So, tignan mo, diba? 10 to. Tapos, yung susunod na data niya, plus 2.7 ulit. O, diba? Naging 12 siya. So, mas nakikita mo na parang itong mga data na to ay kapaki-pakinabang kasi malapit sila dun sa pinaka mean mo. Okay? Ganun din kapag kunaring i-decrease mo naman yung data, yung 8 mo, i-minus mo ng 2.7, okay? Si 5 yung makikita mo doon. Okay? So, si 7, okay, nilagay niya dyan para pag tinignan mo din yung pinaka-data niya na 8 minus ng 2.7 mo, okay, mas malapit yung pinaka-data dun sa 5. So, para mas hindi ganun kalayo yung pinaka-data niya, nilagay niya ng 7 dito. Pero ganun yung way niya. Kasi kung 7 ang ginamit niya, tingnan mo, 7 minus ng 2.7, diba nasa halos 5 din ng pinaka-data nun. So, ito yun. Yun. Yun yung ibig sabihin ng standard deviation. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang measures of position. Okay? Kapag sa mga problem, pinapakompute yung measure of position, ibig sabihin, ang way ng pag-compute ng data ay through quartiles. Okay? Parang ginagamit natin yung ganitong method kapag masyadong malaki yung pinaka-data set na kinocompute natin, tapos hinahati mo siya into quarters. Okay? Tapos, sa bawat quarters na yun, doon mo kinocompute yung mga variables na gusto mong computein. Okay? Tapos, doon mo nakikita yung mga outliers niya. And then, para makompute mo yung pinaka-whole data na pinagsasama-sama mo na yung bawat data doon sa bawat quarters na yan. Okay? So, ang tawag mo dun sa ganung method ay quartiles. Okay? So, para maintindihan mo paano sinosolve ang quartiles, let's have an example. Determine the quartiles and interquartile for the given data set 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, dito, hindi mo mahahati ito into 4 parts. So, mas madali siyang hatiin kapag by half. Okay? So, parang yung way ng pag-compute natin dito, parang yung dalawang quarter natin pinagsama mo. Okay? Para mas madali. Okay? Kasi kapag hinati mo to into 4 parts,
So, mas lalo pang kukomplikado yung pinaka-solution natin. Okay? Pero yung wala Raymond the same answer naman. Kaya lang mas matrabaho lang siya. Okay? So, una, okay, para ma-complete natin yung IQ or na hinahanap natin, ang una natin gagawin ay hanapin natin yung median ng pinaka-given data set natin. Okay? So, dito makikita mo ang pinaka nasa gitnang data ay si 8. No? Kaya, ang Q sub 2 natin is equal to 8. Ngayon, ang tanong, bakit 2 Q sub 2 kagad ang ginamit? Kasi ganito yon. Pag hinati mo siya, ito yung 2 natin. Okay? Tapos, itong natitirang 3 natin na to, okay, dahil hinati na natin siya into half, okay, yan naman yung 1, tapos yung upper half mo naman, ito na yung which is 10, 12, 14, yan naman si 3, kaya natin ginanon yung mga subscript ng bawat Q natin, okay, so, i-clear lang natin, so, yan. So, dahil ang pinaka-middle data natin ay 8, kaya Q sub 2 is equal to 8. And then, yung pinaka-lower half data natin, which is ito, 2, 4, at saka 6. Okay? Ang pinaka-median naman, yung 2, 4, 6 mo ay yung 4. Okay? Yung nasa gitna. Okay? Kaya ang Q sub 1 mo is 4. And then, dun sa pinaka-upper half naman natin, which is 10, 12, 14. Okay? So, ang pinaka-median natin yan ay si 12. Okay? Ayan. Kaya naging 12 yung Q sub 3. So, ibig sabihin ng Q sub 1 mo, okay? Okay, Q sub 1, Q sub 2, okay? At Q sub 3, okay? This is 4, okay, 8, and then 12. So, para makuha natin yung interquartile range natin, o yung highest value, okay, minus dun sa pinaka-lowest value natin. So, kaya Q3 minus ng Q1. So, that will give you 12 minus 4. So, kaya naging 8 siya. Ang ibig sabihin ng IQR na yun, or interquartile range natin, from 4, yung pinaka-middle half data daw natin, okay, ang pinakalayo daw ng data na yun from 4 to 12 ay 8. Yan, parang dito, i-clear natin. Sandali. Yan. Parang from dito hanggang dito, ang layo daw ng pinaka-data na yun ay 8. Okay? So, tingnan natin. 4 plus 2 is 6. Okay? 6 plus 2 is 8. Okay? And then 8 plus 2 is 10. And then 10 plus 2 is 12. Kaya pag tinignan mo, 2 plus 2 plus 2 plus 2 is 8. Yun yung layo niya from this data. Ibig sabihin yung pinaka-middle half data daw natin, ang layo daw nun ay 8. Okay? Yun yung ibig sabihin ng IQR na yun. Okay?